Ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, so sa gabi pong ito, magre-recap po tayo yung mga pinag-aralan natin nung mga nakaraang camp. Amen po. So, nandito tayong lahat. Alam ko yung iba sa inyo pagod kasi galing sa biyahe, malalayo yung pinanggalingan ng iba. Pero alam nyo po, walang masasayang sa pagpunta natin dito sa gawain ng Panginoon. Amen po. Amen. So, sino pong nandito ng year 2019? Amen. So, malakas yung amen . So, noong year 2019, may pinag-aralan po tayo at ito po yung nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Pero alam niyo po sa... Hello. Ayan, lakas . Ayan, so sa pagpunta po natin dito, alam ko lahat tayo nag-invest. Amen po ba? Amen. So sa pag-i-invest po natin, alam niyo po yung camp fee natin na 2,000 pesos. Hindi masasayang yan. What is 2,000 pesos kung ang kapalit naman nito ay kasaganahan mo? What is 2,000 pesos kung ang kapalit nito ay kagalingan mo? Amen. What is 2,000 pesos kung ang kapalit nito ay ano ba? Sexy tayo lahat. Amen. So kaya sabihin mo sa katabi mo mapalad ka. Hindi malapad ha, mapalad ka. Ayan, sabihin mo I am blessed. Ayan, itanim natin sa mga sarili natin, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa sarili mo na pinagpala ka ng Panginoon. Ayan, so purihin po ang Panginoon. At alam nyo po, itong camping, sabi ng Lord, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Magalak po tayong lahat, magdiwang tayong lahat. Dapat walang mukhang Halloween dito ha. Dapat always magalak, masaya. Kasi nandito tayo kasi nakikipag-celebrate tayo sa gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So mag-expect po ang bawat isa sa atin na magandang gagawin ng Panginoon. So nung year 2019 po, ang pinag-aralan po natin, kung may mga Bible po kayo dyan, makipagbukasan po kayo sa akin sa 2 Corinthians. Yan, kung naaalala nyo po yung camping natin ng year 2019. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Yan, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sabi po dito, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Sabi niya po, at magagawa ng Diyos. Sabi niya po sa English, sa Amplified Version, and God is able to make all grace. Tingnan po, sabi niya, at magagawa ng Diyos. Ibig sabihin, kaya ng Diyos. Ay magagawa ang Diyos. Pero katulad nga po nung pinag-aralan natin nung camp na ito, ang sabi sa atin, sa kabila na kaya ng Diyos, bakit may mga taong kapos pa rin? Bakit may mga taong kulang pa rin? Kasi po, ang sabi sa atin noon, may mga taong hindi alam kung paano makuha o paano mapakilos ang Diyos. Paano mo makikita yung God is able. May ability ang Diyos na hindi kaya ng tao. Iba ang abilidad ng Diyos. Mataas ang abilidad ng Diyos. At alam niyo po, ang isang example po sa atin noon ay halimbawa ang isang kuryente, isang electricity. Hindi natin mapapagana yung ilaw kung hindi mo alam kung nasan yung switch. Hindi natin mapapagana yung isang appliance kung hindi natin alam kung nasan yung saksakan. So masasayang yung kuryente kasi hindi natin napapakinabangan. At isa po sa sinabi sa atin noon, hindi natin nakikita yung God is able. Hindi mo makita na kaya ng Diyos kasi hindi natin alam kung paano ito makuha. Kaya po tayo nandito sa camping kasi maraming itinuturo ang Lord sa bawat isa sa atin. At sabi po dito, kasunod po, sabi niya, every favor and earthly blessing come to you in abundance. Sabi niya sa Tagalog na ibigay sa inyo ang higit pa
sa inyong mga pangangailangan. Nandun yung favor ng Lord. Gustong ipakita ng Diyos sa bawat isa sa atin yung pabor niya. Kahit saan ka dalhin, makikita mo yung favor ng Lord sa trabaho mo, sa school mo, kung saan ka man nandun, makikita natin yung favor ng Lord. Yun ang nais ng Diyos. Makita yung favor niya and earthly blessing. Ano ba yung earthly blessing? Mga pagpapalang kailangan mo dito sa mundo. Anong kailangan natin? Ang sabi po dito, kayang ibigay ng Diyos ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Ibig sabihin, hindi lang yung kailangan mo. Sabi doon, higit pa. Yun po. Pero yun nga po kapag ka ang Lord ang nagpala, sabi po sa atin, hindi tingi-tingi pag galing kay Lord. Ilang tip si Lord, always abundant, always masagana, always, kaya tayo nandito kasi sapat yung pang-comfy nyo. Amen po ba? Ibig sabihin, ang provision ng Lord sa bawat isa sa atin, nandun yung kasapatan. Sabi niya po, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely self-sufficient para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Sabi niya po, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, every camping, may comfy ka. Hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan na pagdating, ay magka-camping no next year, wala na naman akong pang-comfy, aabunuhin na naman ako. Hindi po. Always paggaling sa Lord, ang sabi niya, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, alam na natin na next year dadating yung 3 camp natin. Summer camp, July camp, and itong believers camp. At bilang isang mga nananampalataya kay Kristo at sa ating mga taga-Rema, yan ang programa natin dapat yearly. At alam niyo po, makikita mo minsan sa trabaho, yung iba nagtatrabaho dito, makikita mo yung favor ng Lord na hindi ka makaka-absent sa camp. Kasi makikita mo na nandun yung favor ng Lord sa trabaho na makakasama ka ng camp kasi inaayos ng Lord yung schedule mo. Maging sa mga eskwelahan ng bawat isa sa atin, inaayos ng Lord yung schedule mo. Makikita mo yung favor ng Lord. As well, yung blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Makikita natin yung pagpapala ng Diyos na magugulat ko, may pangkampi na ako. At hindi lang pangkampi ang kayang ibigay ng Diyos. Dahil ang sabi niya, magagawa ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng bagay. Amen po. Sabi niya po dito, and have an abundance for every good work and act of charity. At lagi ninyong matutulungan ang iba. To sum up po, ang sabi po dito sa binasa po natin, pagpapalain tayo ng Lord para makatulong tayo sa iba. At ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8 po, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Alam naman po natin ito, amen po ba? Sinulat niya ito sa mga taga-Korinto at sinasabi niya na pagpapalain tayo ng Diyos, hindi para sa atin lang, kundi para makatulong tayo sa iba. Gagamitin ka ng Lord gagamitin ka daluyan ng pagpapala ng Diyos para makatulong tayo sa iba. Always, yun ang proseso ng Lord kung bakit tayo pinagpapala. Ngayon kung tayo po ay sagana, madali pong tumulong, amen po ba? Pero kung kulang, ang hirap magbigay. Bakit? Kulang eh. Kaya nga po pinag-aaralan natin at tinuro po sa atin ito noon sa mga dadating na taon, maranasan natin at makita natin ang God is able. Amen po. Ngayon, ang susi po sa kasaganahan, ang susi po para mapagana natin itong God is able, ay katulad ng itinuro sa atin noong 2019 ay ang pagbibigay. Yun pong sinabi dito sa dulang, sabi niya, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Pagkilos natin, makikita natin yung God is able kasi pagbigay ka. Kasi nagagamit tayo pagdating sa pagbibigay.
At hindi po natin makikita itong God is able kung madamot tayo. Kung nag-withhold tayo sa pagdating sa pagbibigay, hindi po natin makikita yung God is able. At dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7, atras po tayo ng konti, ang sabi niya dito, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Somehow, nandun yung nalulugod ang Diyos dahil nagiging giver tayo. Somehow na, yes, mahal tayo ng Lord lahat, pero iba ang tingin ng Diyos sa'yo, magiging giver ka. Kung nandun na nakikita ng Diyos na gagamitin niya tayo bilang daluyan ng pagkakala, magiging iba ang tingin sa'yo ng Diyos. Nakikita ng Diyos na bigyan sa lahat ng pagkakataon. At may isa pong example po dito, ang isang example po natin dito, sino pong nakakaalala, alam ko po lahat ito alam, yung kwento po na pinakain ni Jesus ang 5,000. Amen. Yung time po na after magturo ni Jesus, alam naman po natin tong kwentong to, time na after magturo ni Jesus sa maraming tao, ang sabi ng disipulo niya, sabi, Lord, pauwiin na natin yung mga tao kasi gumagabi na. Umidilim na. Kailangan nilang makauwi. Magabihan na sila. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, wait lang, huwag niyo munang pakain. Sabi niya, pakainin niyo muna sila. Kainin niyo muna yung mga tao. Alam niyo po, sumagot si Felipe. Ang sabi po ni Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit kakaunti ang bawat isa. So ang nakita ni Felipe, ito ay hindi kaya, Lord. Kahit magtrabaho tayo ng 8 buwan, hindi natin mapapakain yung napakaraming tao. So alam niyo po, ang sabi ni Andres, Lord, meron ditong isang bata. Meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Lord, meron ditong isang bata. Meron siyang 5 tinapay at 2 isda. At ang ginawa po ni Jesus, meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Pinagpay niya ito. Ang sabi po ng Bible, ibusog ang lahat. Kasi iba yung nakita ni Felipe, iba yung nakita ni Andres. Nung sinabi ni Jesus na pakainin mo natin yan lahat, nakita ni Felipe ay problema. Pero nakita ni Andres, gusto kong makita ng ano. Sabi niya, meron ditong 5 tinapay at 2 isda. At alam niyo po, ang sabi ng Bible, mabusog silang lahat. At after nun, ang sabi ni Jesus, kuhanin niyo yung mga tira. Ang sabi po ng Bible, nakapuno sila ng 12 basket. Ayun, kadami. Yung sumobra, yung sa 5 tinapay at 2 isda. Alam niyo po, minsan ang tingin natin sa sarili natin, Lord, hindi ko kayang maibigay ito kasi ito lang yung meron ako. Somehow na nag-withhold tayo na hindi ko maibigay itong part na ito kasi ito lang yung meron ako. At alam niyo po, maganda na makita natin kung ano yung nakita ni Andres. Lord, ibibigay ko ito kasi gusto kong makakita ng himala. At ito lang, Lord, yung meron ako, Lord, ibibigay ko ito kasi gusto kong makakita ng himala. Gusto kong makita na God is able to make all grace. Amen po. At ang isa po pang example dito is yung sino po nakakaalala nung nagturo po si Jesus at hiniram niya yung bangka ni Simon. Ang time na nandun si Jesus sa laot, nakita niya tapos mangisda ni Simon. Ang sabi niya kay Simon, hiram ako ng bangka mo. Gagawin kong stage. Ipaturo ko sa mga tao. Ang ginawa ni Simon ay pinahiram niya yung bangka niya, iniayos niya yung bangka niya. At after magturo ni Jesus sa mga tao, ang sabi niya kay Simon, sige na, pumalaot ka na, mangisda na kayo. Ihulog niyo na yung lambat niyo at makakahulog kayo ng isda. Kasi before po yun,
Nangisda sila na nangisda, pero ang sabi nila kay Jesus, wala po kaming nahuli. Ang sabi po dito, magdamag po kaming nangisda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Malaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Ang pinagamit lang po ni Simon ay yung mahalaga sa kanya. Alam naman po natin, yun ang kabuhayan ni Simon. Sila ay mga mangingisda at yung bangka na yun yung kabuhayan niya at pinahiram niya sa Diyos. At alam niyo po sa bawat isa sa atin, ang hiniram ni Lord, ni Jesus kay Simon ay hindi naman yung katulad ng arko ni Noah. Hindi siya naghanap ng arko ni Noah kay Simon. Bakit? Kasi alam ni Jesus na wala si Simon nun. Hindi siya naghanap ng may yate ka ba dyan? Doon na lang ako aakyat, doon ako magtuturo. Hindi siya naghanap ng yate. Ang hiningi niya kung ano yung meron kay Simon. At alam niyo ba mga kapatid, ano yung meron tayo? Ito yung meron sa bawat isa sa atin na, Lord, pwede kong ibigay. Pwede mong magamit. Alam niyo po, ang nangyari nitong time na tayo, sabi po dito, at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Hindi lang si Simon ang nakinabang, nagtawag pa siya ng mga kasama niya. Ibig sabihin, pag pinagpala ka ng Panginoon, hindi pa kasawang. Ilampas yan sa'yo. Sa sobrang dami. Sa sobrang abundant. Sa sobrang sagana. Kapag si Lord ang nagpala. Ganun po. Ilang prinsipyo po ng Diyos ay give and you shall receive. So alam naman po nating lahat. Ang pagpapala po ng Diyos ay para sa ating mga Kristiyano. At wala po tayong makikita o mababasa sa Bible na nagpala ang Diyos na kulang. Only sapat and sagana. At itinuro po sa atin nung camp na ito, ang isa sa nakakapagpapalo sa Diyos ay ang pagpupuri. Yung worship po natin. Dahil ang worship po ay isang type of prayer. At ito po ay isang type of sacrifice. Ito yung sakripisyo natin sa Diyos, kaya tayo nagpupuri. Ngayon, may time tayong magpuri, nagbibigay tayo ng time sa Lord, ng pagpupuri. At alam niyo po, ang isa sa sinabi sa atin nung camp nung 2019, kahit gaano kataas yung pagpupuri mo, kahit gaano kaganda yung worship mo, may mas mataas pa rin doon. At yun po yung obedience, yung pagsunod sa Panginoon. Na kahit na, yes, nag-worship tayo araw-araw, ang ganda na ng boses natin, ginagawa natin lahat para mapapurihan ng Lord, pero ang isa pong tinuro sa atin na may mas mataas pa sa worship at yun po ay obedience, pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ang prosperity po ay hindi aksidente, hindi swerte, kundi ang prosperity po, ang kasaganahan po ay nangyayari sa pagsasagawa, pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, sabi po dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. So may ibibigay ang Lord na pangtanim, may ibibigay ang Lord na para sa'yo. Hindi always para sa atin lang, kundi nandun yung iniisip ng Lord na makapagtanim ka kasi iniisip ng Lord, umani ka. Amen po. So minsan kakausapin tayo ng Lord, magbigay ka. At it's up to us kung susunod po tayo or hindi. Nasa sa atin kung susunod tayo dun sa instruction ng Lord na magbigay. Kasi ang pag inutusan po tayo ng Diyos magbigay, ibig sabihin, binibigyan kanya ng chance sumagana. Andun na pag sinabihan ka ng Lord, magbigay ka, ibig sabihin, i-grab mo yung opportunity. Bakit? Kasi binibigyan ka ng chance ng Lord na sumagana. At alam niyo po, may ite-testify po ako sa inyo. May testify po ako sa inyo na nung time na to, nung year 2019, kinausap po ako ng Diyos na magbigay. Nasabi ng Lord, magtanim ka sa gawain.
Nasa prayer ko po 'yon, nagpe-pray ako, biglang nilagay ng Lord sa heart ko na magtanim ka sa gawain. And then after nun, nag-camping tayo noong 2019 at dun sa camping natin noong 2019, nandun yung confirmation ng Lord na magbigay ka sa gawain. Magtanim ka sa gawain. At alam nyo po, magkano yung hinihingi ng Lord? Ulitin ko po, ang hinihingi ng Lord sa atin is hindi yung wala ka. Ang hihingin sa atin ng Lord ay yung meron ka. At alam nyo po, minsan pag humingi si Lord, minsan mabigat. Minsan hindi mo kayang ibigay. At nung time po na yon, sabi ko sa Lord, sige Lord, magbibigay ako. Magtatanim ako sa gawain mo. At nung time po na yon, kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, May, kinausap ako ng Lord. Sabi ko, bili mo daw ako ng motor. Sabi niya, Ama Paulo Mendoza, tumigil ka. Kumpleto yung pangalan ko eh. Pero, nung sinabi ko, May, magtanim tayo sa Panginoon. Kinausap ako ng Lord na magtanim tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ang sabi niya? Sige, magtanim tayo sa Panginoon. Bakit? Ang dali niyang nag-agree. Nagulat po ako kasi ang dali niyang nag-agree na sige, magtanim tayo sa gawain. Bakit? Kasi alam ko at alam niya na yun yung chance na sumagana kami. At yung chance na hinihingi ng Lord, yung amount na hinihingi ng Lord na ibigay namin sa gawain ng Panginoon, sabi ko sa Lord, Lord, years ko tong pinag-ipunan, ang tagal ko tong hinintay. Tapos ngayon, Lord, nag-camping lang ako, sasabihin mo sa akin, hihingiin mo to. Ang tagal ko kaya tong pinag-ipunan. Ito lang, Lord, yung meron kami. Pero alam niyo po, nag-agree si May at binigay po namin sa gawain ng Panginoon. At after po noon, that was 2019, and ngayon po ay 2023 na, naranasan namin, nakita namin ang favor ng Lord since 2020, 21, 2021, 2022 at 2023. At alam niyo po, nung 2020 to 2021, ito po ay pandemic time. Wala tayong ganitong gathering. Lahat tayo ay naka-online. 2020 to 2021, pandemic time po ito. At alam niyo po, lahat kami na COVID. Tapos, yung father-in-law ko, yung father ni May, na COVID. At hindi simpleng COVID lang. Sabi namin, kinakamusta kami ni Pastora Jenny Ann, sabi niya, dalhin nyo na sa ospital. Ngayon, dinala na po namin sa ospital, pero bago namin dalhin sa ospital, pinatanggap po namin yung father ni May, pero iba na yung sensorium niya, hindi na siya makausap ng maayos. Pero alam niyo po, pagdating namin ng ospital, sa dami ng pasyenteng may COVID, wala siyang bed, wala siyang kwarto. Pero that night, nakita namin yung favor ng Lord na nagkaroon siya ng bed bigla. Sa dami ng tao, hindi namin alam bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng bed. May ginamit ang Lord na tao para na makita namin yung favor ng Panginoon sa amin. At alam niyo po, paikliin ko po yung kwento, gumaling po yung father niya. Pero bago po yon, ang sabi po ng ospital, siguro by Sunday lalabas na yung father niyo. By Sunday lalabas na. At nung time na yon, nasa isip ni May, Sunday? Magkano po yung bill namin? At ang bill po ng father niya that time ay 46,000. Sabi niya, Sunday? Ang nasa heart niya, baka pwedeng Monday na lang. Wala akong cash dito eh. Bakit? Kasi iniisip niya, Monday pa ako makakapag-loan. Monday pa siya makakapag-loan. Bakit? Wala kaming cash na hawak. Kaso Sunday daw lalabas. Pero alam niyo po, nagulat kami kasi dun sa 46,000, kahit piso wala po kaming binayaran. Bigla na lang nilabas yung daddy niya ng ospital. Kahit piso wala kang binayaran. And then after po noon, 2020 to 2021, 2022, alam naman po ng iba to, nung year 2022 po, yung brother ko, yung bunso kong kapatid, nagkasakit siya. Nagkaroon po siya ng sakit at nag-start yung confinement niya, pabalik-balik siya ng ospital
At alam niyo po, sa pabalik-balik niya ng ospital ng buong year 2022, nagkaroon po siya ng bill na 200,000. Sabi namin, Lord, saan namin ito kukunin? 200,000. Sabi ko kay May, parang kailangan na nating ibenta si Toby. Kilala niyo po ba si Toby? Yung kotse namin may pangalan. Parang kailangan nating ibenta si Toby kasi kailangan nating mabayaran tong bill na to. Pero alam niyo po, tahimik lang siya. Sabi niya, bakit may bebenta? Sabi niya, God will provide. Talikot ako sa kanya, sabi ko, Lord, sorry. At sabi ko, yes Lord, God will provide. At alam niyo po, nakiklaim kami ng promises ng Lord at may bill siyang 200,000 at pinalabas yung kapatid ko, pero may promissory note kami. At sabi ng ospital, within 1 month dapat po mabayaran nyo yung 200,000. Nag-iisip kami ngayon, gaano ba kadaling kumuha ng 200,000? Pero alam niyo po, glory to God. Kasi ang dami niyang guarantee letter na na-approve at dun sa 200,000 na yon, kahit piso wala kaming binayaran. Nandun yung makikita mo yung favor ng Lord sa mga gastusin mo, makikita mo yung favor ng Lord. Bakit? At nung time na po na yon, biglang pinaalala sa akin ng Lord yung tinuro ni Pastor Boy noong 2019. Pagdating sa God is able to make all grace. At nung time na yon, naalala ko, sabi ko, Lord, buti na lang nung time na tinuro mo to at kinausap mo akong magbigay, sumunod ako. Kahit mabigat. Kahit mahirap. Bakit? Kasi yung ibinigay na yon sa gawain ng Panginoon, higit-higit pa yung natanggap namin. At alam niyo po, year 2023, nakita namin, December to January, gumaling yung kapatid ko. Nakita namin, lumakas siya, gumaling siya, pero year 2023, kinuha na rin po siya ng Panginoon. At nung time po na yon, nagtatanong ako sa Lord, Lord, nasa na yung God is able? Lord, nasa na yung God is able to make all grace? Lord, nasa na yung grace mo? Lord, naglilingkod ako, naglilingkod yung ate ko, naglilingkod yung kapatid ko, naglilingkod kaming lahat. Pero Lord, bakit mo kinuha yung kapatid ko? Bitang aga naman. Nagtatanong ka sa Panginoon, pero alam niyo po, sa pagdaan ng panahon, nung time na yon, sabi sa akin ng Lord, nagtatanong ako sa Lord, nasan yung grace mo? Hindi ko makita. Alam niyo po, sa pagdaan ng panahon, ang sabi ng Lord, yan yung grace. Nasan? Yung kaya mo pa rin sabihin sa mga tao na God is your healer. Na I am your healer. Na sa kabila ng ang hirap-hirap ng sitwasyon, na sa kabila na hindi mo nakita, pero kaya mo pa rin sabihin na, Lord, ikaw yung manggagamot ko. Ikaw pa rin yung manggagamot ko. Ikaw pa rin yung provider ko. At alam niyo po, sa bawat isa sa atin, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may kinakaharap. Pero alam niyo po, kaya tayo nakakatayo. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa gawain ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay dahil sa grace ng Panginoon. Without grace ng Lord, magmumukmuk na lang ako. Madedepress na lang ako sa isang gilid. Hindi na ako magpapatuloy sa gawain. Hindi na ako pupunta ng Sunday. Bahala na yung outreach. Pero alam niyo po, sabi ng Lord, that's my grace. Yan yung grace ko. Ang sabi niya, God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come in abundance to you so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. At nung time po na yon, naliwanagan ako. Okay Lord, salamat sa grace mo at magpapatuloy kami sa Panginoon. Magpapatuloy kami sa pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Bakit? Kasi nakita na namin yung God is able to make all grace. In 2019, that's the hardest part ng pagtatanim. 2020, 2021, 2022, 2023, nag-stop na ba yung pagtatanim? Hindi. Kung may chance magtanim, magtatanim tayo. Amen po. Bakit? Kasi yun yung chance natin na sumagana. At sa pagtatapos ko po, sa isa pong krimen, sa isa pong crime scene, paano mo malalaman kung sino yung nagpaputok ng baril?
Ang gagawin ng mga investigador, hahanapin nila yung fingerprint nung kumalabit dun sa baril. Makikita mo yung fingerprint at yun yung magiging identity. Ma-identify ka na ikaw yung suspect. Amen po. At alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, dapat makita sa atin yung identity ni Kristo. Makita sa mga puso natin yung fingerprint ni Jesus na nandun yung identity mo na ikaw ay isang giver. Nandun yung identity mo bilang isang Kristiyano na ay giver to. Ay masunurin to sa gawain ng Panginoon. Kapag nakita ka ng mga tao, ang makikita sa iyo ay yung fingerprint ni Jesus. Amen po. At mainam po na bilang isang mga Kristiyano, kapag kinalabit ka ng Panginoon, nandun na puputok ka. Kapag kinalabit tayo ng Panginoon, andun na susunod tayo. Bakit? Kasi ang pagkalabit ng Panginoon, always, hindi thank you sa Lord. Always nandun yung favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So hanggang dito na lang po. Nawa po ay may napulot po ang bawat isa. So God bless po sa bawat isa. So maraming salamat po, Pastor Pao. Ano po ulit yung verse kanina? Yeah. And God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing come to you in abundance so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. So ito yung kalooban sa atin ng Panginoon. Amen po. Sabi niya, God is able, kaya ng Diyos. Sabi niya, to make all grace, every favor, and earthly blessing. Hindi lang yung spiritual, kundi yung, ano ba yung gusto ng heart mo? Amen po. Alam ng Diyos na sabi dito na hindi mo kailangan ng tulong ng iba, kundi dahil sa alam mo, sinagot ka ng Diyos. Amen po. Bakit? Kasi may ginawa ka. Sabi mo sa katabi, may ginawa ka. Ano yun? Nagtanim ka eh. At alam niyo po, yung pagpunta natin dito, di ba, long weekend, at sarap mag-Boracay. Ano pa? Pero sa atin po ng mga taga-Rema, andun yung nagtatanim ka ng oras, ng comfy. Amen po. At ayun po, praise the Lord, napakaganda po ng testimony ni Pastor Paulo. Actually po, yun. So, nung year 2019, last day po ng camping. Yun. So, year 2019, last day na, morning, nalala ko, nandun kami. Ang t-shirt namin nun ay maroon. Ganon. Meron kami uniform po nun. So, nandun kami, yan dito. Habang nag-aawitan po nun, kumakanta tayo ng biyaya mo'y sapat at nang ako'y manalig. Alam niyo po, habang nandun ako sa gilid, may narinig ako na sobrang linaw. Ang sabi ng Panginoon, aanihin mo na yung itinanim mo. Aanihin mo na yung itinanim mo. Ngayon, nung time po na yun, sobrang lakas ng impact sa akin, nagrema sa akin, hindi na ako makaawit. Kasi alam ko, sa akin yun, sinabi sa akin yun ng Panginoon. So, bago po matapos yung, alam ko, rema yung sa akin ng Lord, bago po matapos yung year 2019, di po ba nagpa-fasting po tayo every December? And so, alam niyo po, nakaka-bless lang kasi yung rema sa akin ng Panginoon that time, yun pa rin. At bago po matapos yung 2019, naalala ko yung sinabi ni Pastor Boy, sabi niya, nung nagpa-fasting siya, sinabi ng Lord sa kanya, yung tinanim mo, aanihin mo na. Ang galing, no? Bakit? Kasi, bago pa mangyari, sasabihin na ng Diyos sa'yo. Kaya ngayon pong camping na to, gusto ng Lord na ngayon palang malaman na natin kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano po ba nangyari sa susunod? 2020. Ano nangyari? Pandemic. Pero tingnan mo yung katabi mo. Di ba ng pandemic, doon tayo lahat nagtabahan. So, yun na ba yung inani natin? Pero alam niyo po, nakita po natin yung provision ng Panginoon. Amen po. Meron po bang nagutom?
Di po ba? Kung kailan, wala. Amen? Pastora Kikay. Sayang, wala pa yung mga kagrupo ko eh. Yan, pero makikita po natin, andun yung pagpapala ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Dumoble nga eh. Amen. Bukod sa size, dumoble yung mga pera. Tapos nagkaroon tayo ng mga, kung kailan pandemic, nakapagpatayo tayo ng marami pang mga simbahan, sariling church building. Amen po? May palakpakan naman po natin yung katabi natin. Yan. Purihin po ang Panginoon. Ano pa ba? Yung iba nakapagpagawa ng bahay, nakapagbukas ng tindahan during pandemic. Amen po. So, andun yung pagsama ng Lord. Actually, ito nga po eh. Sa break camp, naging malinaw sa akin yung mangyayari sa susunod. Ngayon pa lang po, sasabihin ng Diyos sa'yo. Yung anointing dito, yun yung magiging way ng Diyos, gagamitin ng Panginoon para i-guide ka, para malaman mo na kagad kung ano yung mangyayari sa'yo. Kaya wag po natin palalampasin yung bawat mensahe na sinasabi sa atin dito ng Panginoon. Amen po?